Good morning! Good morning po sa lahat. Merry Christmas! Yes. Settle down na po tayo. We are about to start our worship service. Listen! For to us a child is born, to us a son is given. Let's pray. Give us, O God, such love and wonder, that the shepherd and the wise men will grace and wonder. We may more come to adore the Holy Child, the mouse, King, with our care, worship Him, our Lord, and Jesus Christ. Luke chapter 2, verse 8. So Joseph was born out from the town of Nazareth in Galilee, Judea, to get him in the town of David, because he belonged to the house of the United States. He went there when he was still in Egypt, and was raised together with him, not expecting a child. While they were there, the time came for the baby to be born. When she gave birth to her firstborn, a son. She wrapped him in a cloth and placed him in a manger, because there was no room for them in the inn. And there were shepherds giving out the meat nearby, keeping watch over their flock at night. An angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone around them, and they were terrified. When the angel said to them, "Do not be afraid. I bring you good news of great joy that will be for all the people. Today, in the town of David, a Savior has been born to you. He is Christ the Lord. This will be a sign to you. You will find a baby wrapped in a cloth and lying in a manger." Suddenly, a great company of heavenly hosts appeared with the angel, praising God and saying, "Glory to God in the highest, and on earth peace to men on whom his favor rests." When the angels had left them and went into heaven, the shepherds said to one another, "Let's go to Bethlehem and see this thing that has happened, which the Lord has told us about." So they hurried off and found Mary and Joseph and the baby who was lying in the manger. We bring our heart and breath to cool blaze of light in the hope that we may see clearly all that is made known to us in the coming of Jesus. Time for silent prayer. A cry in the night, and a child is born. A child in a stable, there is none in a room. A cry in the night, and God has made our homelessness His home. Let us pray. As you come in the stillness of night, great God, enter our lives this night. Overcome darkness with light of Christ's presence, so that we may clearly see the way to walk, the truth to speak, and the life to live for Him, our Lord Jesus Christ. Amen. Ah!
morning once again. Good morning! Merry Christmas! Merry Christmas! Parang Merry talaga ang Christmas natin ngayon, right? Merry ba? Merry. Happy ba? Happy. Of course, we are all joyful because we have Jesus Christ as our gift. Ang ating pinaka-the best na gift na binigay ng Panginoon para sa atin. That's why we are here because He came para sa atin. In John 1, chapter 1, verse 14, it says, "The Word became flesh and made His dwelling among us. We have seen His glory, the glory of the one and only Son, who came from the Father, full of grace and truth." Let us pray. Our Father in heaven, Lord, we thank you, Jesus, for coming to this world to bring us the message of good Lord and the message of mercy. And Lord, today, O Lord, we know, O God, na the world, Lord, is in chaos, O Lord. Magulo po ang mundo, Panginoon. Magulo po ang mga buhay namin, Panginoon. Magulo po ang paligid namin, O God. But Lord, we thank you because we know that you came, O God, to bring us peace, O Lord. And today, Lord God, as we celebrate, Lord, as we remember, O God, your great love towards us, Lord. We come to you, Lord, with a joyful heart, Lord, with a grateful heart, Lord, knowing, Lord Jesus, that we don't deserve anything, Lord, that we don't deserve anything, Lord, but only by your grace, Lord. As we worship you today, Lord God, we lead up our hearts, Lord, nakaitsyon, Panginoon, not just to celebrate gifts, Lord, na tatanggap namin, Panginoon, to celebrate you as our Amen. Yes, Lord. To celebrate you as our God who is faithful to us. In Jesus' name we pray. Amen.
Lord, the reason why we celebrate this, oh God, is because of you. Today, oh God, we come to you, Lord, we adore you, Lord Jesus. We bring joy in our hearts, oh Lord, and our faith, and worship you, our Jesus. Let us continue to worship you, Lord. We sing this song. Oh, come, holy faith.
Let us pray. Panginoon, Ikaw ang Diyos na buhay. Sa iyo po ay lumalapit kami at patuloy kong sumasamba. Dalangin namin, O Diyos, sa panahon na ito, sa oras na ito, na ito ay maghari. Amin pong inaangat at itinataas sa iyo, Panginoon, ang aming bayan, Pilipinas. Dalangin namin ang katarungan, dalangin namin ang pagpapala mo at kalinga. Kayo po, Panginoon, ang tunay na maghari sa aming bayan. Hiling namin, Panginoon, na limang pagkalay ng Pilipinas. Ang Ebanghelyo mo ay maipangaral sa lahat ng dako, O Diyos. Ganun din po, Panginoon, dalangin namin ang Bansang Taiwan, na ito po'y patuloy na maging malaya, O Diyos. Ang iyong Ebanghelyo, Panginoon, ay maibahagi sa lahat ng lahi, sa lahat ng dako, Panginoon, ng Taiwan, at kung saan man naroon ang panambahan, kayaan ang pangalan ni Jesus ay maiangat. Sa aming panambahan ngayong umaga na ito, kayo po ay maluwalhati. Sa mga panalangin, tinugunin niyo sa nakaraang linggo, kami po ay nagpapasalamat. Sa mga panalangin, dalagala ng bawat kapatid sa oras na ito, sa anumang pangangailangan, dalangin namin na ang iyong makapangyarihang kamay ang tumugon at patuloy na ang kapayapaan ni Kristo ay magkano. Sa aming pagsamba, O Diyos, tanggapin niyo ang aming papuri, ang aming pasasalamat. Nawa ang aming puso, Panginoon, ay mapuno, Panginoon, ng pagpupuri sa iyo. Itago niyo sa krus ng Kalbaryo ang iyong lingkod. Maihayagan niyo sa ika ng malinaw, ang banal na Espiritu ay kumilos, magbigay kaliwanagan. Kayo nga, Ama, ay malugod. At ang pangalan ni Jesus ay mayana sa aming kalangitnaan. Maraming po salamat, O Diyos. Kayo po ang kumilos sa oras nito sa pangalan ni Jesus. Amen. Let us all stand up for the reading of the Word of God this morning. If you have the Bible with me, please turn the Bible into Isaiah chapter 9, verse 6 to 7. If not, you have that flash on the screen. Let's read. For unto us a child is born, unto us a son is given. The government will be upon his shoulder, and his name will be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Of the increase of his government and peace there will be no end. Upon the throne of David and over his kingdom, to order it and establish it with judgment and justice from the time forward, even forever. The zeal of the Lord of hosts will perform this. And from the Matthew 1:21, it says, and she will bring forth a son, and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sin. And from Philippians chapter 2, verse 6 to 7, it says, who being in the form of God did not consider it robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, taking the form of a bondservant servant, and coming in the likeness of man. This is the word of God. Praise the Lord. Okay, makaupo po tayo. Maraming salamat po. Magandang umaga po sa ating lahat. Babati na po ako. Advance Happy New Year. Very advance na yan, no? Amen. Pakisabi sa katabi mo ay maligayang Pasko. Maligayang Pasko.
Kuya ng Panginoon, tayo po ay nasa panahon na ito na kung saan ating inaalala ang kapanganakan ng ating Panginoong Jesus. At nais natin ipag-ikot ang katuruan, no? Kung bakit hindi lamang bata ang isinilang, kundi isang hari. The birth of King Jesus. Ang kapanganakan po ng Panginoon ay hindi lamang kapanganakan ng isang bata, isang sanggol, kundi kapanganakan ng hari. At nung siya po ay sinilang, hindi po ito aksidente. Ito po ay itinalaga ng Diyos. Jesus is born as King, Savior, and Lord. Jesus is born as King, Savior, and Lord. At sabi sa Galatians 4 verse 4, but when the fullness of time had come, God sent forth His Son, born of a woman. Yung kapanganakan po ng Panginoong Jesus, hindi po ito kapanganakan na basta lamang naisip o nangyari, kundi ito ay itinalaga. Ano ba ibig sabihin ng tinalaga? No? Sabi doon, when the fullness of time had come, yung lahat ay nasettle na. Lahat ay naroon na sa tamang panahunan. Kung kailan yung salita ng Diyos ay nasa common language ng tao. Noong panahon na ito, ang Hebrew Bible ay naisalin na sa Griego, at yung panahon na yun, yung Griego ay ang pinaka-common language kung paano yung English ay ngayon. No? At nung panahon din na ito, naiayos na maging yung tinatawag na transportation system, no? sa paghahari ng mga taga-Greece, no? Sa paghahari ng panahon ng mga Iranians, no? Ng Babylon, ng Persia, naiayos yung paglalakbay sa dagat. At ng panahon ng Roma, naiayos yung pinatawag na mga daan. No? Kaya malinaw po yung sa history na tinatawag na Romans Road. Gaano ka-importante ito? Napaka-importante ito na yung pagsabi ng Panginoon na in the fullness of time had come, meron din tinatawag na yung Pax Romana, yung kapayapaan ng binigay ng Roman Empire, na kung saan ay mayroong batas na sumasakop sa modern world noong kanilang kapanahunan na nagkakaroon ng justice maging ibang lahi. No? At ito rin yung panahon na ang kamatayan ay sa pamamagitan ng cross. Kung si Jesus ay dumating bago pa naghari ang mga Roma, hindi siya mamamatay sa cross. So, maraming prophecy ang nangyari, and when the fullness of time had come, God sent forth His Son, born of a woman. It's a fulfilled prophecy, it's divine intervention, and humble circumstances. Kaya, ano nga ba? Gaano ba importante ang paghahari ng Panginoon? No? Tatlong bagay ang patungkol sa Christ kingship. One, it's supreme. It talks about supreme authority. Ano yung supreme authority? Ibig sabihin yun, hindi lang siya basta hari geographical. No? Merong mga hari sa ating kapanahunan. May hari sa Thailand, may hari sa UK, at meron pa iba't ibang hari sa iba't ibang mundo. Pero yung paghahari nila ay geographical, ito rin ay limited by time. Pero yung sinasabi natin supreme authority, na siya yung King of Kings and Lord of Lords, hindi po ito mapipigilan. Hindi po ito matatalo ng kahit ano pa man. No? Ang ibig ko sabihin nito, ano man ang gawin ng sanlibutan, ano man ang gawin ng kampo ng kaaway, whether they like it or not, Jesus will be King of Kings and Lord of Lords. Amen. Hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon.
Hindi lamang siya Panginoon ng isang lugar, kundi siya yung Panginoon ng Panginoon. No? Ano pa? It's a fulfillment of prophecy. Hindi po ito basta ginawa lamang ng tao. No? 1,000 years before pa na siya ay isinilang, siya po ay pinropesay na. No? 700 years bago siya isinilang, dahil na isulat na yung Messiah, yung binasa kanina. It's a fulfillment of prophecy. Distinction fulfills din yung pangako ng Diyos kay David. Na yung tinatawag na Davidic Covenant na mayroong uupo. No? Mayroong uupo sa kanyang trono at yan po ay pangwalang hanggan. Pangatlo, it's a universal reign. Universal reign na hindi po ito pang isang bansa lamang, kundi ito ay sa lahat ng nilalang. No? Kaya naman sinasabi doon sa Philippians chapter 2, every knee shall bow. Saan yung mga nila yun? Ito man ay nasa ilalim ng lupa, ito man ay sa lupa, ito man ay nasa kalangitan. Every knee shall bow. Kaya nga po lahat ng tao, whether they like it or not, whether they receive Jesus or not, one day they will bow and kneel before Jesus Christ. Ang tanong, saan lugar ka luluhod? Ikaw ba ay luluhod doon sa lugar ng kalangitan o ikaw ay luluhod doon sa impyerno? Kasi kahit na yung nasa ilalim, no, ay luluhod pa rin sa Panginoon. And that is universal reign. That is the meaning. For past few months, pinag-aralan natin, no, as a church, yung Book of Judges. At nakita natin doon, pag walang nagahari, magulo ang bayan. Pag walang nagahari, mayroong moral chaos. No? Kanya-kanya. Ang bawat isa iniisip, siya ay tama. No? Merong spiritual decline yung mga Israelita. Mismong even yung mga tinatawag na spiritual leaders. No? Yung pinakahuling 3 chapters ng Book of Judges, makikita natin doon, mula doon sa isang Levita, sa nangyari sa kanyang asawa, ay pinakita doon kung gaano magiging chaotic ang buhay ng tao pag hindi nagahari ang Diyos sa kanyang buhay. Kaya pagka tayo po ay malayo sa Panginoon, malayo rin ang kaayusan. So ano pa yung makikita? It's a foreshadowing that points towards the kailangan natin ay isang tunay na hari, hari ng mga hari. At sabi doon, in those days, Israel had no king, everyone did what was right in his own eyes. Pag nakakita kayo ng tao, no? Pag nakakita kayo siguro ng isang OFW, maaaring sa Pilipinas ay mababa ang ating tingin, di ba? Ngayon, pagka nagkaroon ka ng NT, maaaring tumaas ng tingin mo sa sarili mo. At maaaring dahil kaya mo na, at alam mo na, naku, akin na mo pinaghirapan yan, akin sinagpuyatan yan eh. Di ba? Ako masusunod ngayon. At ang nangyayari doon, yung sinasabi sa Judges, na people will do what is right in their own eyes. No? People will do what is right in their own eyes. Bakit po? Kasi bakit nagtatalo-talo mga tao? Dahil lahat ng tao, ang akala niya, tama siya. Hindi nila alam, lahat tayo may tama. Kung na may katabi mo, may tama yan. Lahat po tayo may tama. Hindi tayo nakaabot doon sa wala akong nakaabot doon sa pamantayan ng Panginoon. Lahat po tayo sumala. Alam niyo, ibig sabihin ng nagkasala ay sumala. Di ba?
sumalang. Yun po yung ibig sabihin ng pagkakasala. Yung pagkakasala ay hindi ka nakabot. Kumbaga, 75 yung passing grade, lahat tayo 74 pababa. Pero iba sa atin mayabang. Bakit? Kasi nakakuha tayo ng 74, yung iba 65. Akala natin dahil mas malaki tayo sa 75, mas magaling tayo sa 65. Pero sa totoo lang, lahat tayo nagkasala. Ganun po yung pagkakasala. Lahat po tayo hindi nakarating ng tamang panahon sa airport. Mahal ikaw ay nakarating ng 1 minute late. At yung isa ay 1 hour late. Pero sa totoo lang, lahat tayo late. Hindi po yung pagkakasala. Mabawa natin? So, lahat po tayo. Pero minsan, nakakala natin mas magaling tayo sa iba dahil 1 minute late lang tayo. Pero ibig sabihin ng lahat po tayo ginasakay sa eroplano ng Diyos. Kaya kinakailangan natin ng yung pangako ng Panginoon. Meron kaya na ako, for to us, a child is born and the government will be on his shoulder. No? For to us, a child is born. No? 600 to 700 years bago siniya ng Panginoon, pinapasay na. No? Centuries of prophecies. Ano pa sinabi roon? 500 years bago ipanganak ng Panginoon. Siya ay ipapanganak sa Bethlehem. Bethlehem Ephrata, though you are small, sabi roon sa Micah 5 verse 2, but out from you will come. At saan ang galing yan? From everlasting to everlasting. No? Hindi mo siya ipapanganak na siya ay nagmula sa eternity at mapupunta siya sa eternity. Tayo po, mga tao, tayo po ay may time. Pero ang Diyos ay wala. Sa eternity siya. He already declared the end from the beginning. Ganun po ang Diyos natin, no? Virgin birth fulfills Isaiah's prophecy. At makita natin sa binasa natin kanina. No, ano pa? Pangalawa, may kita natin dito, si Jesus Christ, kung siya yung hari ng mga hari, siya yung King of Kings, Lord of Lords, nung siya ay sinilang, hindi mo siya sinilang na mayabang. No? Hindi mo siya sinilang sa magarang tahanan. Siya ay sinilang sa sabsaban. Sabi rin sa Luke 2 verse 7, she gave birth to her firstborn, a son. She wrapped him in cloth and placed him in a manger. Dahil wala nang room nung dumating si Joseph at si Mary doon sa Bethlehem. Maring magkakalit, bakit doon? Wala ba silang bahay? Wala silang bahay doon sa Bethlehem. Meron sila sa Nazareth. No? Meron sila doon sa Judea. So yung Judea, meron sila doon, no? Sa taas, sa norte. Kumbaga meron silang bahay sa Taipei, pero ipapanganak si Jesus Christ sa Pintong. Pero malayo. Kaya nga ako nung pagdating doon, madali na lang manganak kasi tag-tag na Now remember, wala silang high-speed rail, wala silang train, wala silang bote ng panahon na yon. Pero sila na siguro, dinadala kung bakit o bisiro yung ginamit. Pero ang alam natin, very challenging yung paglalakbay noon. Humble arrival. Humble arrival. At dito, makikita natin, kung tayo po atin itong titignan sa ating sarili, hindi issue kung saan ka sinilang. Hindi issue kung paano ka nasimulan. Ang issue doon, kanino ka nagmula. Ano yung purpose mo, ano yung destiny mo. Hindi issue kung saan mong bagay tayo sinilang sa Pilipinas. Pag tayo po alam natin yung ating identity, mas mahalaga yun kaysa sa paano, saan, yung ating pinagmulan.
Kung maunawaan niyo lamang po yung gustong ibigay na identity sa atin ng Diyos. Hindi naman tayo niya tinawag para maging servant namin. Tinawag niya tayo para maging kasama niyang tagapagmana sa kanyang paghahari. So Jesus humbled himself, taking the form of servant. So siya po ay, sabi roon sa 2 Corinthians 8 verse 9, alam niyo po, no? Kung mayroon kayong aralin niyo po ito, 2 Corinthians 8 verse 9, sabi doon, though he was rich, he became poor for our sake. He became poor so that he can make us what? Can make us poor? So he could make us rich. He could enrich our lives. No? Though he was rich. Pero no, nagpakababa ang Panginoon, nagpakumbaba ang Panginoon upang tayo na nasa ibaba ay kanyang iangat. Kung tayo man ay nasa leadership position o anumang position, now always remember that the position that we have ay narilihan hindi upang magmataas, kundi iangat ang iba. Ganun ang ginawa ng Panginoon. He humbled himself so that he could lift us up. Pangatlo, no? Ano yung kanyang misyon? Bakit gano'n? Di ba ikaw ay makapangyarihan? Bakit hindi ka nalang pumunta rito, binago mo, tinanggal mo yung lahat, no? Tinanggal mo yung lahat kung nasa gobyerno, pinuri mo lahat kung ano, di ba? Pwede kayo gano'n? Tayong lahat ay naghahanap ng isang Superman na napakalakas na tatanggalin lahat at purpose-line na lahat. Pero hindi ka naman maparaan ng Panginoon. Bakit po? Kasi hindi naman lamang economic savior ang tunay na kailangan natin bilang tao. Alam niyo ang kailangan natin? Dahil nga lahat po tayo nagkasala, ang kailangan natin savior. Savior of our soul. Tagapagligtas. Bakit siya kailangan maging tao? Dahil kung siya po ay nasa Diyos, nasa kanyo ang Diyos, hindi mo siya mamamatay. Ano ba? Pangalawa po siya ay nasa kanyo ang Diyos, wala siyang dugo. Without the shedding of blood, there will be no remission of sin. Kailangan pong may tumigis na dugo. Saan yun? Makita mo natin, sa simula pa lamang pinakita na ng Diyos na kailangan ng shedding of blood. Makikita natin yun, nung nagkasala yung ating unang magulang. Nung nagkasala ang unang magulang mo natin, ang isip nila, itago yung kasalanan, gumawa sila ng mga damit na dahon. No? Ano ang ginawa ng Diyos? Dinamitan sila ng balat ng hayop. Kaya na ako nakalito na yun eh. Amen! Nagagamit ko, no? Gaano ka-importante yun? Maris, balat lang naman yun eh. Mga kapatid, para nga makasuot ng leather, kailangan mag-shed ng blood yung hayop. Without the shedding of blood, there is no remission of sin. Kaya kailangan, ang pinakita na from the start. At sa pangalawang pangyayari, makikita natin, dalawa ang naghandog, mga kapatid, si Cain at Abel. Ang isa naghandog mula sa mga na-harvest niya. Di ba? Mula sa kanyang farm. Lumaki sa farm. Di ba? Marami siya harvest mula sa farm. Yung isa naman, naghandog mula sa kanyang mga inalalaang lupa at kambing. Sinong ang tinanggap ng Diyos? Yung nag-alay na merong shedding, meron ng blood. Tama? Amen. Si Abel. Without the shedding of blood, there is no remission. Kaya napaka-importanteng maging tao si Jesus. Amen.
Kaya mo siya naging tao. Naging tao ang tagapagligtas. In-announce siya yung kanyang no? Yung kanyang mission ho, sabi roon, Matthew 1 verse 21, you are to give him the name Jesus because what? He will save his people from sin. He will save his people from sin. Yung pangalan pa lamang ni Jesus, tagapagligtas na. At saan ililigtas? Hindi sa kanilang poverty, economic poverty, kundi sa spiritual poverty. Sin. Kasi yung root problem ng tao ay sin. Kahit na yan napakataas na pinag-aralan, kahit na yan makapag-PhD, double master, mag-rose from rank to undersecretary. Ang totoo, meron pa rin corruption sa puso. Kasi ang problem ay puso. The heart of the problem is the problem of the heart. Amen. Amen. Nakuha niyo? Bago mag-World War II, ang isa sa pinaka-edukadong bansa ay Germany. At ang pinaka-ethical na bansa ay Japan. Bago mag-World War II. Pwede nang hanapin niya saan. Pero nung mag-World War II, yung pinaka-heinous na klase ng pagpatay ay ginawa nitong dalawang bansa na pinakamataas ang pag-aaral at pinakamataas ang ethics, ang kultura. Bakit po? Kasi pwede mong ma-educate yung mind, pero ang heart, Diyos lang ang makapagbabago. Walang makapagbabago sa puso, mga kapatid. Diyos lang! At yun po yung kanyang mission. Yun po yung mission ng Panginoon. Yung kaligtasan natin mula sa kapangyarihan ng kasalanan. No? At tayo po, bilang Pilipino, di ba? Nagtataka tayo, bakit pa yung pinakamayayaman, may kapangyarihan, mataas ang pinag-aralan, may katungkulan, sila pa yung mataas, malakas, matakot. Kasi nga, the problem is the problem of the heart. Amen. Kasi nung makapagbabago yun, Diyos na. Amen. Kasi bako sila, gano'n eh. Ikaw kaya ilagay doon. Ikaw kaya ilagay doon sa katungkulan na yun na gumagaan sa iyong budget. Sabihin mo, ay, alam na naman ito, pang-merienda lang. Di ba? Jesus was born not only to reign, but to redeem. Amen. Not only to reign, but to redeem. Yung kanyang kingship is tied to salvation. There will come a time, mag-e-end ang lahat. Yung accuser of the brethren will be thrown sa lake of fire. Sino ang accuser of the brethren? Si Satan. Yung kanyang mga cohorts. Kasama na yung mga false prophets, false teachers, at lahat na hindi tumanggap sa Panginoong Jesus. No? Saan sila ito-throw? Doon sa lake of fire. Sino ang matitira? Yun lamang tumanggap sa Panginoon bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Kaya gaano ka-importante yung malaman natin na ang pinakakailangan natin ay tanggapin yung regalo ng Diyos. No? Maaaring nag-isip tayo ano yung ipagkakaloob sa isa't isa. Pero huwag mo nating kalimutan na ang pinakakailangan natin tanggapin regalo ay ang regalo ng kaligtasan. For God so loved the world that He gave His only begotten
God the Son, that whosoever believes in me shall not perish, but have everlasting life. For God so loved you, kahit nagkasala ka. No? Yung katabi mo na yan, kahit hindi tingin mo kaibig-ibig, minahal yan ng Diyos. Amen. Pero kaibig-ibig yan, kahit hindi kayo magkasunod. Hinibig pa niya ng Panginoon. Amen. Lahat po tayo ibig ng Panginoon. Amen. At pinagkalooban niya ng pinakamagandang kaloob, si Jesus Christ. Sabi na sa Luke 19 verse 10, eto po mga kapatid, ganito. Kung sa tingin mo hindi ka nagkasala, kung sa tingin mo napakahusay mo, napakagaling mo, hindi para sa iyo ang Pasko. Kung hindi ka nagkasala, hindi para sa iyo ang Pasko. Kung bait-bait mo, lahat na lang ng ginawa mo tama, lahat ng tao mali, hindi para sa iyo ang Pasko. Bakit mo? Kasi si Jesus Christ, He came to save those who were lost. Hanggang hindi mo natin mauunawaan na tayo ay ligaw at kailangan natin ng Savior, hindi mo ma-appreciate yung regalo ng Diyos. Amen. At lahat po tayo naligaw. Lahat po tayo ay nagkanya-kanya. Di ba? At yun po yung mission ng King. Ipakilala sa atin, ako yung authority, ako yung magbabago. No? Siya na yung pwede magsabi, come unto me, all of you who are tired and heavily laden, and I will give you rest. Siya na ang kaya magsabi no. Siya na ang kaya magsabi, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me. Si Jesus lamang ang pwedeng magsabi no. Hindi tayo. Kaya nga po, ang ano dito ay maunawaan natin na yung hari, hindi lang siya pumunta dito para mag-reign, He comes to redeem us. Kaya po yung birth of the King, though, di ba dati, AD, Anno Domini, and BC, before Christ and after Christ. Ngayon, binago na nila yan para maging politically correct. Binago na nila yung tawag doon. Anyway, makikita ho natin yung pivot ng history. Pag binalikan natin, nakatuon sa ginawa ni Jesus po sa cross. Yung mga Old Testament saints, yung mga hindi naabutan ni Kristo Jesus, lahat sila naka-look forward, hoping. Now they are hoping sa kapanganakan ng Messiah. Tayo naman, na dinatnan na ipanganak, namuhay, namatay si Jesus, muli nabuhay at nakabalik sa kalangit, nasaan naman tayo? Tayo naman ay faith, believing on the finished work of Christ. Magawa natin? Kaya maganda yung cross Yung cross, lahat ng nag-hope kay Christ, may pag-asa ng kaligtasan, may kaligtasan. Tayo naman, na tumitingin pabalik, merong kaligtasan, pananampalataya ng kaligtasan. Kaya today, as we celebrate yung birth ni Jesus Christ, lagi natin tatandaan, the Savior has been born in you. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, a Savior has been born in you. Ang Savior. Gawin mo nating personal sa Jesus. Gawin mo natin. He came in humility, announced with glory, and destined to reign forever. Celebrate not just the birth of a baby, but the arrival of the King. Si Jesus Christ. So si Jesus Christ, yung birth of Jesus is not just the arrival of a child. It is the arrival of a King whose reign brings justice, peace, and hope. Dito sa mundo, hindi mo natin
kang nakuha ng corned beef, gulo ka kagad. Diba? At lahat po tayo nagsasabi, nasaan yung justice doon? Nagpapakita na ito, dito sa mundo, hindi mo natin mahahanap yung tunay na hustisya. Ang tunay na hustisya ay sa harapan ng hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. True justice. Yung peace, yung kapayapaan, yung dito, hindi permanente. Actually, yung buong mundo nga eh. Walang panahon sa mundo na hindi nagkaroon, na walang giyera. Kahit ngayon, di ba? Alam natin na may nangyayaring labanan sa iba't ibang bayan. Walang tunay na kapayapaan. Meron ding mga tinatawag na warning, meron mga tinatawag na warmongering. Ano ibig sabihin niya, mga kapatid dito? Bilang mananampalataya, alam natin na ang tunay na hustisya at tunay na kapayapaan at tunay na pag-asa mangyayari lamang sa paghahari ng ating Panginoon. Darating ang Panginoon, babalik siya muli. Kung ilalagay mo natin yung pag-asa natin sa tao, magpe-pay lang po tayo. No? Kasi lahat nga ay nagkasala eh. At ang problema yung puso. Kahit na gaano pa kahusay sa simula. Pag yan ay nailagay sa pwesto, anytime, makaring makarang. Kaya nga yung earthly kingdoms rise and fall. Earthly kingdoms. Emperors rise and fall. Alam niyo po yung Rome, sa pag-aaral nila, wala akong nakatalo sa Rome. Alam niyo kung bakit sila bumagsak? Dahil sa panloob na corruption. Moral corruption. Hindi lang yung salapi, no? How they treat each other, yung politics, at yung sexual immorality. Napakagrabe ng kanilang kapangyarihan. Ayon sa kanilang pag-aaral. Sila mismo, yung mga nasa kapangyarihan ay nagtatalo-talo. Hindi sila natalo ng anumang imperyo, natalo sila sa inner conflict. Nagpapakita lamang yun, dito sa mundo, hindi ko tayo makakahanap ng tunay na pagbabago. Yung tunay na pagbabago ay mangyayari sa pagbabalik ng ating Panginoon. There will be new heaven and new earth. Huwag mo natin ilagay ang pag-asa natin dito sa mundo. Mag-ipon po tayo ng yaman doon sa kalangitan. Earthly kingdom will rise and fall, but Christ's kingdom will stand and shake. Everything will be shaken. Everything will be shaken. No? Everything will be shaken. Yung inaakala natin malatag ngayon, huwag mo natin masyadong ano yan. Sa atin nga di ba? Minsan magtataka ka na lang eh. Kala ko, ang tatag-tatag, ang galing-galing mo, biglang bumagsak. Everything will be shaken. Whether yan ay individual, whether yan ay power, no? Whether yan ay economy, kahit sino, everything will be shaken. Both physically and spiritually. Ngayon na, ang daming shaking eh, di ba? Physical shaking. Magugulat ba tayo doon? Hindi. Dahil tayo mananampalataya, alam natin mangyayari ang lahat. Amen. So Christmas invites us to shift our trust from temporary system to eternal kingdom. Hindi lang doon sa sistema na ngayon. Kundi yung dapat yung pananalig natin, pananampalataya natin,
Mula doon sa nakikita, nababasa, nahahawakan, mapunta doon sa kanya na naghahari at maghahari, na sinasabi doon sa Revelation, He sits on the throne and He is reigning forevermore. Jesus Christ is reigning forever. At paano siya mag-rule? He will rule with righteousness, He will rule with compassion. Alam niyo, yun po yung grasya ng Lord eh. Doon lahat po tayo, hindi nakapasa, yung kakulangan natin, binuntungan ng Panginoon. Amen. Yung akala mo 65 ka, binigyan ka ng Panginoon ng plus 20. Naging 85 ka. Bakit po? Doon ang pumapasok. Yung righteousness ko, hindi ako righteous dahil sa ginawa ko. Yung righteousness ko, righteous ako dahil sa ginawa ng Kristo Jesus. Nakapasa ako sa Panginoon, hindi dahil sa akin, kundi dahil sa Kanya na nagsabi, I am the way, I am the truth, I am the way. Sino si Kristo Jesus sa inyo ngayon? Siya ba yung hari? Siya ba yung inyong pinapalaligan? Kung mawawala ang lahat, huwag lang ang Panginoon, masasabi ba natin? Mga kapatid, napakaitin ang buhay natin. Pero walang hanggan ang ipinagkakaroon ng hanggan. Huwag po nating ipagpalit ang anumang bagay na maikuwi para sa walang hanggan ipinagkakaroon. Kahit po ay manalangin. Panginoon at dakilang Diyos, ang maraming mapagpaga. Sa panahon at sa oras na ito na kami ay umaalala sa kapanganakan ng aming Panginoong Jesus. Nawa hindi mawaglit sa aming isipan yung mabuting plano nyo, yung inialay ni Jesus na buhay, yung regalo, Panginoon, na sinabi mo, kung kami mananagin, kami hindi makapahamak, kundi magkakaroon ng buhay ko. Nawa ang katotohanan na yan ay maghari mamuna sa amin. Mapuno kami ng pag-asa. Hindi sa mga bagay dito sa lupa. Makita namin kung paano ipinagkaloob niyo si Jesus. Kaya niyo ipagkaloob lahat ng pangangailangan. Pangangailangan sa aming mahal sa buhay, pangangailangan sa aming mga anak, pangangailangan sa aming buhay dito sa lupa. At higit sa lahat, Panginoon, sa pagwawakas, mga kasama mo kami sa iyong kaharian, sa pagbabalik mo sa iyong paghahari. Tunay nga kayo ang hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Tanggapin niyo kami, linisin niyo kami, gabayan niyo kami, at patuloy na palakasin. Nawa ang kapayapaan mo ay maghari sa bawat isa. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. For our call to offertory, God's free guarantee part 2. God is the canceling God. Makikita ko yan natin sa 2 Kings 4, 1-7, 2 Kings 6, 5-7, and Matthew 17, 24 to 27. I-summarize ko na lang itong nangyari dito sa 2 Kings at mga verses na ito. These are the situation where the people, wala na silang nakatuhan, but the Lord gave miracle para mabayaran yung utang nila. So, our God is a debt canceling God. He can even do miraculous things para mabayaran yung mga utang natin. Next. God is no respecter of persons. Sabi sa Acts 10:34, the Peter began to speak, I now realize how true it is that God does not show favoritism. So basically, ang sinasabi dito, walang feeling favor si Lord.
He is no respecter of person. Then, God wants you to be a lender, not a borrower. Sabi sa Deuteronomy 28:12, ang ibig ng sabihin dito, mga kapatid, God wants us to be a lender. Ang emphasis dyan, yung to be a lender is abundant ka. Instead of being a borrower, where may pagkukulang, you need to borrow. Okay? Debt cancellation is for you today. Sabi sa Hebrews 13:8, God is the same yesterday, today, and forever. Good. It's the same yesterday, today, and forever. Right? Okay. So, ang dito, God is willing to bless you with miracle debt cancellation if you give Him your best. So, what give Him your best usually implies is your faith, your obedience, your wise stewardship, and trusting God over fear. Okay? I just want to emphasize that this doesn't mean na masama ang maghiram. Okay? But God's want us, yung ideal para sa Panginoon is for us to be tayo yung mag-lend rather than tayo yung mag-utang. And as Hebrews 13:8 says, God is the same yesterday, today, and forever. Ano yung miracle na ginawa niya doon sa Bible, sa 2 Kings, sa Matthew? Gagawin din niya yun sa buhay natin. It's the same yesterday, today, and forever. Indeed, God is a God counseling, a debt counseling God. Amen? So, I request everyone to give cheerfully to our Lord and Savior, to partner for the expansion of His kingdom. Amen. So, may I request everyone to please rise and